Ang religion po na founded by men, ang sabi po nga niyan sa Biblia ay sa demonyo. Kaya para sa akin po, walang ibang dapat nating isaalang-alang sa ating mga paniniwala maliban po ay yung kung ano ang nasusulat sa Biblia. Hindi po yung fundamental teachings of religion. Dahil yun nga po ay sa demonyo. Tingnan mo na yan ha. Kaya tayo po ay mag-ingat kung tayo ay nag-i-impose ng religion, baka po tayo niyan ay maposes ng demonyo. Mahirap po yun. Paano tayo makakalapit sa Panginoon kung ang ating iniimpusar ay yung ating sariling pag-iisip na nalilihis sa kung ano ang sinasabi ng Diyos? Diba? Ay nako, nagsimula ang religion, in fact, was during the time of Christ ministry na yun na nga, nung si Jesus ay umakyat na sa langit, iniwan po niya ang kanyang banal na espiritu sa kanyang mga apostles. In fact, yung mga apostles, yun po yung ilan din sa kanyang mga disipulo. Na nung siya po ay umakyat sa langit, kanya pong binasbasan. Just imagine that. Binasbasan niya lang yung kanyang mga disipulo para go into all nations and preach the gospel. Yun lang po ang aral na dapat nating pagkukunan ng diin. Preach the gospel and have your testimony of Jesus. Hindi po yung testimony nyo of religion na mabuti naman lang sana kung totoo. Religion ng kasinungalingan, anong mapapala niyan ng mga taong nauuto ng religion? Mahirap po yun. Ang kaligtasan po ay kanya-kanya. Hindi po tayo maliligtas sa grupo. Kaya mayroon po tayong accountability sa Diyos na dapat po nating gampanan. Yung tayo po ay ang magiging testimony of Jesus. Alam niyo ba kung anong nangyari after when Christ ascended to heaven? Ay di siyempre, dahil sa example at ang turo ni Jesus is not about Sabbath. They did not teach anymore about Sabbath. Kung atin pong siyasatin ang totoong nangyari during the ministry of Jesus, lahat sila mga Sabbath breaker. Tapos ipagmamalaki nyo yung Sabbath day. Hindi po yan. Yan po yung sa demonyo na pinag-aagawan na itong mga religionist. Dahil ang observance po ng Sabbath ay base sa kultura o kaugalian ng mga Jewish people. Yun po ang totoo niyan. Na ang mga Jewish people, they were accustomed to go to the synagogue on the seventh day to read. What? To read the yun ay mga isinulat ng mga propeta na kahit nga si Jesus, sinasabihan niya yung mga
Jew, paano nyo ba binasa ang nasusulat ng mga propeta? Yun po yung pinaka-controversial kasi dahil sa kaugalian ay ginawaan ng religion. Kailan nangyari? In the early 1st century nga po, dahil sa itong Roman Empire ay nangingialam na sa mga ginagawa na itong mga Jewish people, at dahil sa kanilang strong influence and discriminations to the Gentiles ay inagaw nila ngayon yung influence nitong mga Jew of their custom to go to the synagogue on the 7th day for the Sabbath. Alam niyo ba kung anong ginawa nitong Roman Empire? Since they introduced the use of calendar, ay siyempre naging nasanay na mga tao doon sa dating kaugalian na pumapatak po kasi yung 7th day doon sa Sunday. Tingnan mo na yan ha. At siyempre dahil sa malakas ang influence na itong mga Jewish people of their worship for the Sabbath on Sunday, which is the 7th day of Julian calendar, yun po ang nangyari. At since hindi maagaw ang Sabbath na itong mga Roman Empire, what they did is they transferred the name of the 7th day, which is Sunday, doon sa first day of the week, to make Sunday as the official day of worship venerable to the God of the pagan people, to their worship sa kanilang most powerful God, which is the Sun. Alright? Kaya, ang worship na nilegalize naman na itong nasa imperialist government of the Roman Empire ay yung Resurrection Day, in contrast to the Sabbath day of Jesus. Ano ba yung Sabbath? Ang tanong. Ang Sabbath po during the time of Jesus referred to his rest on the 7th day over his dead body. Yan po yung Sabbath. You should not relate Sabbath to the creation week of God, sapagkat iba po ang God's rest, iba ang Sabbath. Yun po ang dapat nating pag-aralan theologically, hindi po yung religion ng Sabbath. Tawag ko nga yan, sabat-sabat, saba-saba. Nga wala sa punto kung ano talaga ang nasulat sa Biblia. Kaya sana po ay ating i-review para po tayo magkaroon ng katahimikan. Ang dami-daming Kristiyano sa buong mundo pero hindi nagkakaisa dahil sa saba-saba o religion nga bakak kasinungalingan. Sa Bisaya, bakak. Alright? So, yan po ang dapat nating balikang muli kung ano ba talaga ang katotohanan na nasusulat sa Biblia. At ito lamang po ang ating tandaan, ha? Iba ang Sabbath day of Moses under the Old Covenant at iba rin po yung Sabbath rest of Jesus sa New Covenant. Kung ano man po ang pinagkaiba ng dalawang yan po ang dapat nating tuklasin at alamin. Sapagkat nung ibinigay na po ni God kay Moses on Mount Sinai
ang Ten Commandments, tinawag po niya si Moses at kanyang iminungkahi ang tungkol sa Sabbath rest. At ano nga po ba talaga ang ukol sa Sabbath rest? Yan pong Sabbath rest, yan po yung assembly of the Israelites that refers to worship. Iba ang Sabbath day. Sapagkat ang Sabbath day is a law of what to do on the seventh day. Yun po ang pagkaiba niyan at malalim po ang ibig sabihin niyan kung atin pong i-associate doon sa New Covenant with the Testament for the Israelites tungkol sa fourth commandment na napulfill during the time of Jesus. Yan po ang dapat nating pag-aralan. Amen?